This will be 15.5. Tapos, magsasolve na ngayon tayo ng bagong XR. So, ano ngayon ang XR2? XR2, bagong XR na. Nag-move na tayo ng XU eh. Ang XU natin ay naging 15.5 na galing sa initially na 18. Okay. So, sino magsasolve niyan? XR2 ay equal lang sa midpoint ng dalawa. Okay nga. Ano na bago nating ano? Yung XR2. Ano na XR2 natin? 14.25 na po. 14.25. Sino sumagot? Sino sumagot? Ikaw pa rin, Lugan, sumagot na? Hindi po. Karel po. Si Karel na? Okay. Sige. Okay, so 14.20. Thank you, Karel. Next is evaluate natin kung nasaan yung f of XR. So, pagka pinalitan natin yung value ng C by 14.25, teka lang, sasolve muna pala natin yung ano. Nagbago kasi tayo ng U, ng f of XU. So, kailangan natin solve yung dalawa. Sige nga, sinong sumpiwa sa kamay? Sino yan? Wait lang. Okay, sinong Nicole? Bernardo. Okay. Anong XU natin? I mean, anong F? Ang nasolve ko po sa XU po ay negative po. Negative ito. Opo, Yung f of negative. XR, yung f of XR Wait lang. po, 1425 na gagamitin mo yung value ng XR. Ano po, sa XR po ay positive po. Yun, positive na ng XR. So, mapapansin nyo dito, so thank you, Miss Bernardo. Thank you po. Dapat pala, nire-record para sumasagot. Ano? Ayun na, wala eh. Okay, sige. Sino sunod? Anong sunod na gagawin natin? Alin kaya dito sa dalawang conditions ang true? Dito, sa conditions na to. Dini. Alin ang true? So, f of xl is positive. F of xu is negative. Ang f of xr2 natin ay positive. So, ibig sabihin, si xu at saka si xr2, yun yung magiging true ang conditions na less than sila sa 0. It means that our value, yung value natin ng root or yung root natin nasa pagitan ng dalawa. Diba? So, it means that we have to replace we have to replace now our XL by our XR. So, it means that our XL now will become 14.25. Uh, 14.25. Kasi evaluate ko rin natin yung f of x then. Yung XR natin will be different na. Kasi that would be 14.25 divided by plus 15.5 divided by 2. So yun na yung bago nating value ng what's the new value ng ating XR. So XR3 na ito. XR3 is 14.25 divided by plus 15.5. Okay? So, mapapansin nyo,
pwede na natin actually evaluate, no? Kung ano yung lapit ng ating estimate sa true value. So, if we go here, so ito yung example natin. So, iba lang yung ating iba lang yung ating inumpisahan na limits, but lumalapit siya. So, nandun tayo sa part na to, nasa part na tayo ng 14 at saka 15, right? So, 14 at saka 15. Yung value natin is around 14.25 na. No, yun yung ating latest na estimate. So, sa latest estimate natin, 14.25, and the true value ay nasa pagitan ng 15 at ng 14.74 at saka 14.87. So, lumalapit na. If you continue on working on that algorithm, so mapapansin nyo, sa pagitan na siya ngayon ng 14.25 at saka ng 15.5. So, papalapit yan. If you do the calculation again and the iteration, you'll be hitting the interval, the true root. So, this is the bisection method. Flow chart. In algorithms that we need to do, we have to define, sabi natin kanina, yung input parameters natin, which is XL at saka XU. Pero hindi natin define kanina yung tolerable error at saka maximum iteration. So these are stopping criterion, no? So para mag-stop tayo ng algorithm. Kasi kung hindi natin nalagay si maximum iteration at saka si tolerable error, our algorithm will go on and on and on hanggang sa epsilon value, machine epsilon. No, so kaya naglalagay tayo ng maximum iterations or yung tolerable error yung acceptable error para sa atin. Okay? So once na ma-define mo na yon, then check if this is true or any of these two is true. Kung siya is false, kailangan mo magpalit you need to replace the boundaries or the limits. Okay? And then, ito yung ginagawa natin kanina every time na mag-iterate tayo. At once na ma-define natin yung XR, we test. We test this. We test this. Kapag yung test natin is we identify that f of xl times f of xr is less than 0, then magpapalit tayo ngayon ng test natin. Magpapalit tayo ngayon ng upper limit. Yung upper limit natin magiging yung ating estimate na XR na sa loob natin kanina. So, I hope na susundan niyo yung algorithm. So, madali lang naman. Kaso, medyo matagal. Medyo matagal kasi yung algorithm na yan. So, next meeting, we will continue our discussion on bracketing method with addressing the limitations of bisection. So ito lang ito. May tanong ba kayo? Any questions before? Sige. Anong tanong natin? Karib? Sir, regarding po dun sa output na kailangan po namin i-accomplish by Saturday, lahat po ba ng sections po dun is dapat po naming magawa na? Oo. 5 kayo, di ba? So, up to, yun eh. Kung titingnan mo, madami lang siyang sections, pero ang output nun ay isa lang, yung mismong mathematical model lang ninyo. So, kaya siya natin ng per section para lamang ma-present nyo na maayos. But the content or the main output nun is yung mathematical model lang ng cluster, ng bracket stabilization. Ngayon, for those who have not yet submitted any proposal to me,
nung nagdaan, ibig sabihin, I assume na yan na din yung gusto ng topic. So, yan na din yung gagawin natin. Ano? Or, kung kaya nyo pang magpa-approve sa akin within this week, yung topic na kasunod, then you may. Tapos, kailangan lang natin pa rin masubmit yung mathematical model natin. Actually, yung mathematical model naman natin, that is an initial work pa lang. So, we can still improve that. Ano, so, hindi naman ibig sabihin na sinubmit nyo sa atin ngayon, ayun na yung final na mathematical model natin. Because every time na mag-discuss tayo, you will see you will see additional parameters that affects yung inyong model. So, ang gusto natin ay once we apply numerical methods on it, as much possible ay accurate na yung model natin. Ano? Hindi naman accurate na eksakto, but at least the errors are minimal. So, Miss Karel, yun ay more of presentation lang. Ano? Kung titignan mo yung sessions na yan. I-send ko sa inyo yung i-upload ko pala yung class list. Actually, kahit nandun sa inyong ano yun? Class list. Other questions na related sa ating ano? Or anything pala? Any question? Kahit sa discussion or any concern sa subs o ano man. Wala. So, if that's the case, so thank you very much for attending the class this afternoon. Nga pala, so yung gagamitin natin yung output nyo ng 1. Gagamitin nyo yung output natin na mathematical model as our readings. Pero don't worry, yun naman ay group effort at saka mas madali yan dahil hanggang Sabado nyo pa gagawin. Okay? And I'm sure na makakita kayo ng madami references for that. But I suggest na although may references kayo, try to derive it yourself then para maintindihan nyo ano yung purpose ng mga parameters within the model. So, but still, napakadami ng resources na pwede nyo makuha. Any additional questions? Kung wala na, so thank you very much. This ends our lecture for today. Next meeting ay discussion tayo ng mathematical model nyo and continuation ng ating lecture. Okay? Thank you very much. Bye-bye.